Bilang isang doktor na nag-aalaga sa mga nakatatanda, madalas kong naririnig ang kanilang mga hinaing. Isa na rito ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Naisip niyo na ba na ang isang simpleng prutas na kinakain sa gabi ay maaaring tahimik na nagnanakaw ng inyong mahimbing na tulog? Marami sa ating mga respetadong senior citizen ang naniniwala na sila ay gumagawa ng isang bagay na malusog. Ngunit sa katotohanan, ang ugali na ito ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit kayo ay laging nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para pumunta sa banyo sa oras na dapat ang inyong katawan ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Nakita ko na ang napakaraming senior mula Maynila hanggang Cebu na nabigla nang malaman nila ang katotohanan. Sinisisi nila ang kanilang edad, prostate, o mahinang pantog. Ngunit ang tunay na salarin ay nagtatago pala sa kanilang sariling hapagkainan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano dapat kainin ang saging upang matulungan kayong makatulog ng mahimbing buong gabi ng walang nakakabanas na pag-ihi. Hindi ito tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa paggamit ng sariling pagkain mula sa kalikasan sa tamang paraan at sa tamang oras upang bigyan ang inyong pantog at isipan ng pahingang nararapat sa kanila. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo nanonood nito at anong oras dyan sa inyo. Pakishare sa comments sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at mahalaga ang inyong kwento. At kung mahalaga sa inyo ang mga simpleng tips na base sa siyensya para mapabuti ang inyong kalusugan pagkatapos ng edad 65, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na panayalid na pagbababago na maaaring magpabago ng inyong mga gabi. Pagbaba ng vasopressin hormone pagkatapos ng 60. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumababa ang produksyon ng ating katawan ng hormone na tinatawag na vasopressin. Ito ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga bato or kidneys na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi. Noong tayo ay mas bata pa, aktibo ang hormone na ito habang natutulog na nagsasabi sa mga bato na magtrabaho ng mas dahan-dahan, na nagpapahintulot sa atin na magpahinga ng walang abala. Ngunit habang tayo ay tumatanda, humihina ang banayad na senyas na ito. Patuloy na sinasala ng mga bato ang mga likido na halos kasing aktibo ng ginagawa nila sa araw na mas mabilis na pinupuno ang pantog. Isipin ninyo na nakahiga kayo pagkatapos maghapunan. Iniisip na mayroon kayong buong gabi para magpahinga, para lamang magising sa loob ng ilang oras dahil sa pagnanais na pumunta sa banyo. Ito ay hindi senyales na bumibigay na ang inyong katawan, kundi nagbago lamang ang internal na orasan nito. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng inyong mga gawi sa gabi, maaari pa rin kayong makipagtulungan sa natural na ritmo ng inyong katawan. Pagtaas ng pagiging sensitibo ng pantog. Noong kabataan, kayang maglaman ng pantog ng humigit kumulang 400 hanggang 500 mila bago magpadala ng malakas na senyales sa utak. Para sa maraming senior, ang kapasidad na ito ay bumababa sa kasing liit ng 150 milis, halos kalahating baso lang ng tubig. Ibig sabihin, kahit kaunting ihi lang ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Isipin ninyo ang isang lola sa Baguio na uminom lang ng isang tasang herbal tea ng alas 8 ng gabi at nagigising pa rin ng 2 beses sa gabi. Hindi mahina ang pantog, mas sensitibo lang ito na nagpapadala ng mga agarang mensahe ng mas maaga kaysa dati. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pag-inom
ng likido sa gabi at pagbibigay sa pantog ng kalmadong estado bago matulog, maaari ninyong bawasan ang mga maling alarman na ito. Ito ay tungkol sa banayad na pagsasanay, hindi pamimilit, para matuto ang inyong katawan na maghintay ng kaunti pa. Mas mabagal na pagsasala ng bato. Sa pagtanda, ang mga filtering unit ng bato na tinatawag na nephrons ay mas mabagal na gumagana. Hindi ito sakit, kundi natural na bahagi ng pagtanda. Maaaring manatili ng mas matagal ang mga likido sa sirkulasyon bago maproseso. Gayunpaman, kapag humiga kayo sa gabi, ang likido mula sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan ay bumabalik sa daluyan ng dugo na nagbibigay sa mga bato ng biglaang trabaho. Tumutugon sila sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi, madalas sa pinakamasamang oras para sa pagtulog. Halimbawa, isang lolo mula sa Davao na matagal na nakaupo sa araw ay maaaring hindi mapansin ang pamamaga sa kanyang mga paa, ngunit sa sandaling humiga siya, ang nakatagong likido na ito ay napoproseso. Ang banayad na paglalakad sa gabi, magaang ehersisyo sa binti, at pag-eleba ng mga binti sa maikling panahon bago matulog ay maaaring mapagaan ang pagbabagong ito at mabawasan ang presyon sa mga bato sa magdamag, gawi sa pag-inom at pagkain sa gabi. Maraming pamilyang Pilipino ang nasisiyahan sa isang mangkok ng mainit na sabaw o isang hiwa ng prutas pagkatapos ng hapunan. Bagamat tila magaan at malusog ang mga ito, lahat sila ay nagdaragdag ng likido bago matulog. Ang green tea, gatas, sopas, at mga prutas na matubig tulad ng pakwan ay tahimik na nagpapataas ng karga sa pantog. Isang retiradong guro sa Iloilo ang nagsabi sa akin na palagi siyang umiinom ng salabat tuwing 9:00 ng gabi para mag-relax. Ngunit ito ang dahilan ng kanyang paggising ng 2:00 ng madaling araw ng walang palya. Sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang salabat sa 6:00 ng gabi at paglilimita sa pag-inom sa gabi sa ilang higop lamang, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng walang abala. Simple lang ang aral dito. Karamihan sa tubig na kailangan ninyo sa isang araw ay dapat inumin bago mag-4 ng hapon at kaunti na lamang pagkatapos lumubog ang araw. Epekto sa presyon ng dugo at kalusugan ng puso. Ang madalas na paggising ay sumisira sa malalim na yugto ng pagtulog na nakakaapekto hindi lamang sa pahinga, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang naantalang pagtulog ay maaaring magdulot ng pagbabago sa presyon ng dugo, magpataas ng stress sa puso sa gabi, at magpataas pa ng panganib ng pagkahulog o stroke. Isipin ninyo na nagigising sa dilim, nagmamadali sa banyo, at nakakaramdam ng pagkahilo. Sa sandaling ito, maraming senior ang nadudulas o nakakaranas ng mapanganib na pagtaas ng presyon. Ang pagprotekta sa pagtulog ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay isang panangga para sa inyong puso at utak. Sa pamamagitan ng pamamahala sa oras ng pag-inom ng likido, binabawasan ninyo ang mga tahimik na panganib na ito at binibigyan ang inyong katawan ng pagbawi na kailangan nito bawat gabi. Sa kabuuan, isang halo ng edad at mga gawi. Ang pag-ihi sa gabi sa mga senyor ay bihirang sanhi ng isang problema lamang. Madalas itong resulta ng mga natural na pagbabago sa pagtanda na sinamahan ng maliliit, ngunit mahahalagang pang-araw-araw na gawi. Maaaring mas sensitibo na ang pantog at mga bato, ngunit hindi sila wala ng lunas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagbabago sa inyong katawan at paggawa ng mga banayad na pagsasaayos tulad ng mas maagang pag-inom, paglilimita sa mga pagkaing matubig sa gabi,
pagdaragdag ng magaang pagkilos sa gabi, maaari pa rin ninyong mabawi ang mahaba at mapayapang pagtulog. Hindi ito tungkol sa paglaban sa edad, kundi sa pakikipagtulungan dito upang ang inyong mga gabi ay maging kalmado muli at ang inyong mga umaga ay magsimula ng may lakas at linaw. Isa, mababa sa asido, banayad sa pantog. Isa sa mga tahimik na kalakasan ng isang hinog na saging ay natural itong mababa sa asido. Hindi tulad ng mga prutas tulad ng dalandan, pinya, o hilaw na kamatis. Para sa mga senyor, nangangahulugan ito na hindi nito iiritahin ang maselang lining ng pantog na madalas ay mas sensitibo na pagkatapos ng siksigi. Isipin ninyo na tinatapos ang inyong gabi sa isang prutas na nagpapakalma sa halip na nanunuot. Sa maraming tahanang Pilipino, ang mga maasim na prutas ay kinakain pagkatapos ng hapunan sa pag-aakalang magaan ito, ngunit madalas itong nagdudulot ng pag-aapura sa pag-ihi sa gabi. Iniiwasan ng saging ang problemang ito na nagpapahintulot sa pantog na manatiling kalmado. Ang pagpili ng saging kaysa sa mga pagkaing mataas sa asido ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mahimbing na pagtulog at paggising ng 2 beses bago mag-umaga. 2, mayaman sa potassium, nagre-relax ng pantog. Ang isang katamtamang laking saging ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg ng potassium, isang mineral na tahimik na sumusuporta sa pag-relax ng mga kalamnan, kabilang na ang nasa pader ng pantog. Kapag ang mga kalamnan na ito ay nananatiling relax, hindi sila nagpapadala ng mga hindi kinakailangang senyales ng pagkaapurahan, lalo na kapag ang pantog ay bahagya pa lamang na puno. Para sa isang senior sa Batangas na nahihirapan sa mga maling pag-aapura sa gabi, ang simpleng mineral na ito ay maaaring maging isang tahimik na katulong. Ang pagsasama ng saging sa maagang gabi ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, kundi nagbabalanse rin ng electrolytes na mahalaga para sa mga namamahala ng presyon ng dugo. Binabawasan ng natural na pamamaraang ito ang pangangailangan para sa mga biyahe sa banyo sa gabi na nagpapanumbalik sa siklo ng pahinga ng katawan. 3, magnesium, nagpapakalma ng nerbiyos at stress sa gabi. Nag-aalok din ang saging ng banayad na dosis ng magnesium, isang mineral na kilala sa pag-relax ng nervous system. Sa pagtanda, ang mga nerbiyos na kumokontrol sa pantog ay maaaring maging sobrang aktibo, nagpapadala ng mga senyales kahit hindi kinakailangan. Ang magnesium ay parang isang palakaibigang kamay sa balikat na nagsasabing kalma lang sa mga nerbiyos. Para sa mga senior na hindi mapakali ang isip bago matulog, ang magnesium ay maaari ring magpagaan ng tensyon na ginagawang mas madaling makatulog ng mahimbing. Ibinahagi ng isang lola sa Pampanga na ang pagdaragdag ng isang saging sa 6:00 ng gabi ay nagpakalma sa kanyang mga gabi at nagpabawas sa kanyang mga paggising. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng pagbibigay sa iyong katawan ng tahimik nitong pangangailangan. 4, tryptophan, sumusuporta sa malalim at nagpapanumbalik na tulog. Ang tryptophan, isang amino acid na natural na matatagpuan sa saging, ay isang building block para sa serotonin at melatonin, ang natural na mood at sleep regulators ng katawan. Sa pagtanda, maaaring bumaba ang produksyon ng mga chemical na ito na humahantong sa mas mababaw at mas madaling maistorbong pagtulog. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tryptophan, tinutulungan ng saging ang utak na gumawa ng mga nagpapakalmang neurotransmitter na naghihikayat ng maayos na paglipat
sa malalim na pagtulog. Para sa isang tao sa Maynila na nagigising sa bawat maliit na ingay, ito ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-iikot sa kama at pagtulog ng dire-diretso hanggang umaga. Kung kakainin sa tamang oras, ang saging ay maaaring maging bahagi ng isang banayad at natural na paghahanda para sa mahimbing na pagtulog. 5. Madaling tunawin na natural na asukal. Hindi tulad ng mga mabibigat na dessert o komplikadong carbohydrate snacks, ang natural na asukal sa saging ay madaling tunawin at maabsorb ng katawan. Nangangahulugan ito ng mas kaunting trabaho para sa digestive system sa gabi at mas kaunting pataas na presyon sa pantog mula sa isang punong tiyan. Madalas minamaliit ng mga senior kung gaano kalaki ang kontribusyon ng indigestion sa pag-ihi sa gabi. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mabigat na merienda sa gabi ng isang hinog na saging, nagiging mas magaan ang panunaw at naiiligtas ang pantog sa hindi kinakailangang iritasyon. Sa Davao, pinalitan ng isang matandang mag-asawa ang kanilang post-dinner na leche flan ng saging at napansin hindi lamang ang mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin ang mas magaan na pakiramdam sa umaga. 6. Isang tunay na halimbawa. Ang kwento ni Aling Luz. Si Aling Luz, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu, ay nagigising ng 2 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Naniniwala siyang ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Nang malaman niya ang tungkol sa tamang oras at benepisyo ng saging, nagpasya siyang subukang kumain ng isang hinog na saging sa ganap na X-30 ng gabi nang walang kasunod na tsaa o gatas. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng 6 na dire-diretsong oras sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mas sariwa ang kanyang pakiramdam sa umaga. Hindi gaanong mabigat ang kanyang mga binti at mas masaya ang kanyang kalooban. Madalas niyang sabihin, "Hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay maibabalik ang aking mga gabi." Ang maliit na pagbabagong ito ay nagpabago sa kanyang pang-araw-araw na enerhiya ng walang anumang gamot. 7. Kumokonekta sa inyo. Isang banayad na regalo para sa pagtulog. Ang saging ay hindi lamang isa pang prutas sa mesa. Maaari itong maging isang banayad na regalo para sa pantog, puso, at isipan. Hindi ito nangangailangan ng pagluluto, espesyal na imbakan, o mamahaling pagbili. Tamang oras at kaunting kamalayan lamang. Para sa mga senior sa buong Pilipinas, mula sa malamig na kabundukan ng Baguio hanggang sa maingay na kalye ng Maynila, ito ay isang maliit na ugali na madaling magkasya sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkain ng saging sa tamang paraan ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagkakasundo, pakikipagtulungan sa mga pangangailangan ng iyong katawan, hindi laban sa mga ito. At bilang kapalit, ang iyong mga gabi ay maaaring maging mas kalmado at ang iyong mga umaga ay puno ng liwanag. Pinakamagandang oras para kumain. Para sa karamihan ng mga senior, ang tamang oras ay kasing halaga ng pagkain mismo. Ang perpektong oras para kumain ng saging ay sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi o mga 1 oras pagkatapos ng maagang hapunan. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng oras para tunawin at i-absorb ang mga sustansya bago matulog nang hindi naglalagay ng dagdag na karga sa iyong pantog. Ang pagkain ng masyadong gabi, lalo na pagkatapos ng 7:30 ng gabi, ay maaaring mga hulugan na ang iyong mga bato at pantog ay aktibo pa ring nagtatrabaho habang dapat ay nasa malalim ka ng tulog. Sa mga tahanang Pilipino, ang mga gabi ay madalas na puno
ng kape, merienda, at kwentuhan. Ang paggawa sa saging na bahagi ng banayad na gawain sa maagang gabi ay praktikal at epektibo para sa mas mahusay na pahinga. Ang tamang dami. Pagdating sa saging, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Isang katamtamang laking saging na tumitimbang ng humigit kumulang 120 hanggang 150 gramo ay sapat na upang magbigay ng potassium, magnesium, at natural na asukal nang hindi nag-o-overload sa iyong digestive system. Minsan iniisip ng mga senior na ang pagkain ng 2 o 3 ay dodoblehin ang mga benepisyo. Ngunit madalas itong humahantong sa kabigatan, sobrang pag-inom ng likido, at kahit banayad na indigestion. Ang layunin ay banayad na pagyamanin ang katawan, hindi ito punuin ng sobra. Ang isang solong saging na kinain sa tamang oras ay maaaring maging mas epektibo para sa pagtulog kaysa sa isang platong kinain ng nagmamadali. Pinapanatili ng moderasyon na magaan ang tiyan at kalmado ang pantog sa buong gabi. Pagpili ng tamang hinog. Ang kondisyon ng saging ay may pagkakaiba sa kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang isang perpektong hinog na saging, dilaw na may ilang maliliit na brown spots, ay nag-aalok ng pinakamataas na nutrition na may madaling digestibility. Kung ang saging ay masyadong hilaw o manibalang, maaari itong magdulot ng kabag na maaaring pumindot sa pantog. Kung ito ay sobrang hinog at malambot na, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na nakakagambala sa iyong pagtulog mamaya. Sa mga lokal na palengke sa buong Pilipinas, madalas mong makikita ang mga saging sa iba't ibang yugto ng pagkahinog. Piliin ang mga mukhang sariwa, matigas, at handa ng kainin sa loob ng isang araw. Ang simpleng pagpiling ito ay maaaring gawing mas mapayapa ang iyong gabi. Pagkain sa tamang temperatura. Para sa maraming senior, ang mga pinalamig na saging mula sa ref ay maaaring tila nakakapresko, lalo na sa mainit na panahon. Ngunit, ang mga malamig na prutas ay maaaring makairita sa lining ng pantog at makapagpabagal ng panunaw sa mga matatanda. Ang pagkain sa room temperature ay nagpapanatiling mainit sa tiyan at nagbibigay daan sa maayos na pagsipsip ng mga sustansya. Kung nagimbak ka ng saging sa ref para mapanatili itong sariwa, ilabas ito ng hindi bababa sa 30 minuto bago kainin. Isipin ito bilang pagpapaalam sa prutas na magising sa parehong init ng iyong katawan. Sa mga sinaunang paniniwala, ang mga mainit o room temperature na pagkain ay madalas na inirerekomenda sa gabi para mismo sa dahilang ito. Kainin ito ng mag-isa, hindi kasama ng ibang pagkain. Ang saging ay pinakamainam na kainin ng mag-isa nang hindi ipinapares sa malamig na gatas, matapang na tsaa o mga prutas na mayaman sa tubig tulad ng pakwan o pipino. Ang pagsasama nito sa mga mabibigat na likido o matubig na pagkain sa gabi ay nagpapataas ng karga sa pantog at maaaring mawala ang mga benepisyong hinahangad mo. Ang ugaling ito ay karaniwan sa maraming tahanang Pilipino. Ang saging na may isang basong gatas bago matulog ay inaakalang malusog, ngunit sa katotohanan ay maaaring makagambala sa pagtulog. Ituring ang iyong saging sa gabi bilang isang maliit na standalone na merienda, isang regalong ibinibigay mo sa iyong katawan nang walang mga distractions mula sa ibang pagkain. Matalinong pares para sa dagdag na benepisyo. Kung gusto mong magdagdag ng iba't ibang lasa o palakasin ang nutrisyon, ipares ang iyong saging sa isang maliit na dakot ng bahagyang sinangag na almonds. Ang mga almonds ay mayaman sa magnesium na gumagana kaya kasama ng potassium
upang i-relax ang mga kalamnan at pakalmahin ang mga nerbiyos. Ang kombinasyong ito ay maaaring gawing mas mapayapa ang iyong mga gabi at mas malalim ang iyong mga gabi. Panatilihing katamtaman ang bahagi. Sapat na ang 5 hanggang 7 almonds. Madalas na kinagigiliwan ng mga senior sa Laguna ang pares na ito sa maagang gabi na nakikitang ito ay parehong nakakabusog at banayad sa panunaw. Ang maalalahaning paraan na ito ay ginagawang isang simpleng merienda sa isang nakatarget na hakbang tungo sa mas mahusay na pagtulog, mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kahit na ang mga malusog na pagkain ay maaaring gumana laban sa iyo kung kinuha sa maling paraan. Ang pagkain ng saging na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, pagpapares nito sa tsaa o pagkonsumo ng higit sa 2 sa isang upuan ay maaaring magdulot ng kabigatan, pangangasim o labis na pag-ihi sa gabi. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng saging kapag busog na mula sa hapunan na maaaring magpataas ng discomfort. Ang susi ay bigyan ang iyong katawan ng tamang pagkain sa tamang oras at sa tamang dami. Ang kamalayan sa mga maliliit na pagkakamaling ito ay makakatulong sa iyo na makuha ang buong benepisyo ng walang hindi inaasahang problema. Si Mang Nestor, isang 70 na taong gulang mula sa Bacolod, ay kumakain ng saging na may isang basong malamig na gatas tuwing gabi sa loob ng maraming taon, sa paniniwalang palalakasin nito ang kanyang katawan. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagigising ng 2 o kahit 3 beses upang umihi, na pagod tuwing umaga. Nang lumipat siya sa pagkain ng isang hinog na saging sa 6:30 ng gabi, nang walang gatas at walang anumang iba pang matubig na pagkain pagkatapos, nagbago ang kanyang pagtulog sa loob ng 1 linggo. Nagsimula siyang gumising ng 1 beses lamang at hindi nagtagal ay nakakatulog na siya buong gabi. Naging mas magaan ang kanyang mga umaga, mas masaya ang kanyang kalooban, at mas madali ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit isang maliit na pagsasaayos sa ugali ay maaaring maibalik ang pahinga at enerhiya sa mga huling taon. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang oras, dami, hinog, at pares para sa iyong saging, hindi ka lamang kumakain ng isang prutas. Nakikipagtulungan ka sa mga natural na pangangailangan ng iyong katawan. Ang maalalahaning paraan na ito ay nagbibigay sa iyong pantog ng pagkakataong magpahinga, sa iyong mga nerbiyos ng pagkakataong kumalma, at sa iyong pagtulog ng pagkakataong lumalim. Ang pagbabago ay banayad, ngunit ang epekto ay maaaring magbago ng buhay. Mga maasim na prutas, dalandan, pinya, ubas. Bagamat ang mga prutas ay madalas na itinuturing na malusog, ang ilang uri ay maaaring tahimik na makagambala sa iyong pantog sa gabi. Ang dalandan, pinya, at ubas ay mayaman sa natural na asido na maaaring makairita sa lining ng pantog, lalo na sa mga senior na ang urinary tract ay sensitibo na. Ang iritasyong ito ay madalas na lumilikha ng maling pakiramdam ng pag-aapura na gumigising sa iyo kapag ang pantog ay halos kalahati pa lamang ang laman. Ibinahagi minsan ng isang tita sa Davao na ang kanyang ugali na kumain ng mga hiwa ng pinya pagkatapos ng hapunan ay nagpapanatili sa kanyang paggising ng 2:00 ng madaling araw. Nang ilipat niya ito sa tanghalian, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng ilang araw. I-enjoy ang mga prutas na ito bago mag 2:00 ng hapon upang maiwasan ang discomfort sa gabi at hayaang gumana ng mapayapa ang iyong saging sa gabi. Mga pagkaing matubig: pakwan,
malabnaw na sopas, sinigang. Maaaring magaan sa pakiramdam ang mga pagkaing matubig, ngunit nagdaragdag ito sa iyong fluid load, lalo na kung kinain pagkatapos lumubog ang araw. Ang mga pagkain tulad ng hiwa ng pakwan, malinaw na sopas, o isang nakakaginhawang mangkok ng sabaw ng sinigang ay maaaring tahimik na punuin ang pantog sa susunod na ilang oras. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising sa hating gabi kahit nakaunti lang ang kanilang ininom na tubig. Isang retiradong guro sa Iloilo ang huminto sa pagkain ng kanyang panggabing sabaw at napansin ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Simple lang ang solusyon. I-enjoy ang mga pagkaing ito ng mas maaga sa araw at panatilihing mas magaan at tuyo ang mga gabi. Sa ganitong paraan, mananatiling kalmado ang iyong pantog at hindi maaantala ang mga benepisyo ng iyong saging. Mga inuming diuretiko, tsaa, kape, green tea. Ang ilang mga inumin ay natural na nagpapabilis sa pagtatrabaho ng mga bato na gumagawa ng mas maraming ihi. Ang tsaa, kape, at green tea ay lahat may banayad na epekto ng diuretic na maaaring sapat na upang guluhin ang iyong pahinga sa gabi. Para sa mga senior, kahit isang maliit na tasa sa alas 6 ng gabi ay maaaring magdulot ng paggising ng alauna o alas 2 ng madaling araw. Isang tito sa Quezon City ang pinalitan ang kanyang panggabing kape ng maligamgam na tubig at nagsimulang matulog ng mas mahimbing. Kung nasisiyahan ka sa mga inuming ito, ilipat ito sa umaga o maagang hapon. Sa gabi, pumili ng mga nagpapakalmang option tulad ng maligamgam na gatas o herbal infusions na walang caffeine upang manatili ang iyong katawan sa isang mapayapang estado buong gabi. Mga maaalat na pagkain, tuyo, bagoong, maaalat na ulam. Ang asin ay nagpapataas ng uhaw na naguudyok sa iyo na uminom ng mas maraming tubig pagkatapos ng hapunan na siya namang pumupuno sa pantog habang natutulog. Ang mga pagkain tulad ng tuyo, bagoong o mga maalat na ulam ay maaaring magsimula ng chain reaction na ito nang hindi mo namamalayan. Sa maraming rehiyon kung saan ang mga pagkain ito ay karaniwang hapunan, maraming nakatatanda ang hindi sinasadyang nagdaragdag sa problema ng pag-ihi sa gabi. Ang pagbabawas ng asin sa mga pagkain sa gabi o pag-iwas sa mga ito ay makakatulong sa iyong saging na gawin ang trabaho nito. Sa halip, pumili ng mga gulay na may kaunting pampalasa o mga steamed na ulam na nakakabusog nang hindi nagdudulot ng labis na pagkauhaw mamaya. Ang just in case na inumin bago matulog. Maraming senior ang umiinom ng isang basong tubig bago matulog just in case sila ay mauhaw sa gabi. Bagamat maganda ang intensyon, ang ugaling ito ay madalas na humahantong sa maagang senyales ng pantuog na pumuputol sa iyong pagtulog. Isang senior sa Maynila ang pinalitan ang kanyang gabi-gabing baso ng 2 maliliit na higop lamang at napansin na kaya niyang matulog ng dagdag na 3 oras nang hindi nagigising. Ang iyong saging na kinain sa tamang oras ay sumusuporta na sa iyong pantog at nerbiyos. Ang pagdaragdag ng hindi kinakailangang likido bago matulog ay lumilikha lamang ng dagdag na trabaho para sa katawan. Magtiwala sa iyong katawan na ipaalam sa iyo kung talagang kailangan nito ng tubig at panatilihing minimal ang pag-inom bago matulog. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkain ito at gawi pagkatapos ng kadanubibok ng gabi, binibigyan mo ang iyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon para magpahinga. Mananatiling mas kalmado ang iyong pantog, mas magaan ang iyong panunaw, at maihahatid ng iyong saging sa gabi
ang buong benepisyo nito. Isang gabi ng payapa at walang patid na pagtulog. Naglakbay tayo ng sama-sama sa simpleng ngunit makapangyarihang katotohanan na ang pagkain ng saging sa tamang paraan ay makakatulong sa inyong matulog ng mahimbing buong gabi nang walang paulit-ulit na pagpunta sa banyo na nagnanakaw ng inyong pahinga. Hindi ito isang komplikadong lunas. Hindi rin ito nangangailangan ng mamahaling gamot o paggamot. Ito ay tungkol sa tamang oras, tamang dami, at kaunting kamalayan. Maliit na pagbabago na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Marami nang nakatatanda sa buong Pilipinas ang nakakita ng mga resulta. Pagising sa umaga na may mas maraming enerhiya, mas magaan na mga binti, at mas malinaw na isipan. Maaari ninyo ring maranasan ang kalmadong ito at ginhawa. Ang inyong katawan, kahit pagkatapos ng 60 o 70 taon, ay tumutugon pa rin ng may pasasalamat kapag ito ay ginagamot ng may pag-iingat. Naaalala nito kung paano magpahinga ng malalim, kung paano magpagaling sa magdamag, at kung paano batiin ang umaga ng may lakas. Pinasa ninyo ang bigat ng mga responsibilidad sa loob ng mga dekada. Ngayon na ang oras para hayaan ang inyong katawan na matanggap ang kabaitan na palagi nitong ibinibigay sa iba. Sa pamamagitan ng pagpili ng saging sa tamang oras, sa halip na mga mabibigat o nakakairitang pagkain, nag-aalok kayo sa inyong katawan ng isang banayad na regalo. Pasasalamatan kayo nito sa wika ng walang patid na pagtulog at mga sariwang umaga. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng maliliit at banayad na pagbabago. Ang isang simpleng saging na kinain sa tamang oras ay maaaring maging susi sa pagbabalik ng inyong mahimbing na tulog at sigla sa umaga. Inaanyayahan ko kayong subukan ito sa loob lamang ng 3 araw. Pumili ng isang hinog na saging sa maagang gabi. Sundin ang mga simpleng gabay na tinalakay natin at pagkatapos ay obserbahan ng mabuti. Pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong mga gabi, kung mas madalang kayong magising, at kung paano nagbabago ang inyong mga umaga. Bigyang pansin ang inyong enerhiya, ang inyong kalooban, at maging ang inyong kakayahang tamasahin ang maliliit na kagalakan ng araw. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagbigay inspirasyon sa inyo na kumilos, mangyaring i-type ang salitang pag-asa sa mga komento. Ang inyong isang salita ay maaaring magbigay lakas sa isa pang senior na tahimik na nakikipaglaban sa mga gabing walang tulog. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang dito. At mag-subscribe sa channel upang maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng banayad at may basehang karunungan ng sama-sama. Naway maging kalmado ang gabing ito, naway maging mahimbing ang inyong pagtulog, at naway maging kasing init at nakakaginhawa ang inyong mga umaga tulad ng inyong unang higop ng mainit na kape sa pagsikat ng araw.